Noong 1967 sa Africa, nakikipaglaban ang army laban sa mga mercenary mutiny habang mabilis silang gumagalaw sa kagubatan para patayin ang mga kalaban gamit ang baril at mga nakatagong mina. Sa military base naman, punong-puno ng sugatang sundalo ang infirmary pero hindi lahat ay nasaktan sa labanan dahil 12-dosenang sundalo ang tinamaan ng isang unknown virus at halos 50 na agad ang namatay sa loob lang ng 2 days. Maya-maya ay dumating sina Officers William at Donald sakay ng helicopter habang nakasuot ng hazmat suits para kumuha ng blood samples sa mga may sakit. Pagkatapos ay ipinakita ng doktor ang tambak ng mga bangkay sa labas kung saan makikita ang mga deformadong mukha ng mga biktima dahil sa advanced stage ng sakit. Nangako ang dalawa na magpapadala sila ng eroplano bago umalis, kaya makalipas ang ilang oras ay natuwa ang lahat ng may paparating na plane dahil akala nila ay ililigtas sila. Pero imbes na rescue, binomba ng eroplano ang buong lugar at isang napakalaking pagsabog ang pumatay sa lahat ng tao sa base. Makalipas ang 28 years, si military virologist Sam ay nasa bahay at pinapaliguan ang kanyang mga aso nang tawagan siya ni William para sabihing may level 4 virus outbreak ulit sa Africa. Habang magpapadala ng team ang World Health Organization, gusto ng US Army na mauna si Sam sa lugar. Bago siya umalis, iniwan muna niya ang mga aso sa kanyang ex-wife na si Robbie, isang scientist na nagtatrabaho sa CDC. Habang nag-uusap sila, ibinigay ni Robbie ang ilang kahon ng gamit ni Sam pero nasaktan siya nang mapansin niyang kasama roon ang lahat ng pictures nilang dalawa na parang tuluyan na siyang inaalis sa buhay nito. Habang nasa flight papuntang Africa, nakilala ni Sam si Major Salt na walang experience pagdating sa virus outbreaks. Sinabihan niya ito na kailangan itong maging handa sa mga kakaibang makikita nila habang si Lieutenant Colonel Casey naman ay nagsimulang ikwento ang nakakakilabot na symptoms ng virus. Pero kalmado lang si Salt at natapos pa nito ang listahan ng sintomas nang hindi naaapektuhan. Pagdating nila sa isang maliit na village sa Zaire, bumungad agad sa kanila ang mga bangkay na nakakalat sa daan habang ang iba ay nakasiksik sa mga cage para sunugin. Sa loob ng isang kubo ay may ilan pang survivors na nasa napakasamang kondisyon at napapalibutan ng mas marami pang patay. Nang makarinig si Salt ng iyak ng bata, sinilip niya ang kama at nakita ang isang batang lalaki na katabi ang kanyang mga magulang na parehong patay at sobrang disfigured na ang mukha. Dahil sa matinding takot at pagkagulat, nagsuka si Salt sa loob mismo ng hazmat suit niya dahilan para hirapan siyang makahinga. Sinubukan siyang pigilan ni Casey na tanggalin ang helmet pero huli na ang lahat dahil hinubad pa rin ito ni Salt at huminga ng malalim. Dahil doon ay gusto na siyang i-isolate ni Sam pero sinabi ng local doctor na ayos lang iyon dahil hindi airborne ang virus. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng doktor na huli na silang dumating dahil patay na ang buong village. Kayang pumatay ng virus sa loob lang ng 2 o 3 days at mayroon itong 100% mortality rate. Ayon sa kanya, kahit may infected na nagtangkang tumakas ay siguradong namatay lang ito sa gubat bago makarating sa susunod na village. Ang pinakaunang nahawa o patient zero ay isang batang lalaki na nagtatrabaho kasama ang isang foreigner sa paggawa ng kalsada at pag-uwi nito sa bahay ay nagsimula na siyang magkasakit. Matapos uminom ng tubig mula sa balon ng lalaking iyon, mabilis na kumalat ang virus sa buong village. Namatay siya 2 hours matapos makauwi at halos hindi maintindihan ang kanyang mga sinasabi buong oras na iyon kaya hindi nila nalaman kung paano talaga siya nahawa. Napansin naman ni Sam na hindi nagkasakit ang local witch doctor at ipinaliwanag ng doktor na nanatili lang ito sa loob ng kanyang kuweba sa loob ng isang buong week. Naniniwala ang witch doctor na galit ang mga Diyos dahil sinisira ng mga foreigners ang kanilang lupain kaya ipinadala ang virus bilang parusa. Habang nasa flight pa uwi, humingi ng tawad si Salt dahil sa naging reaksyon niya habang si Casey naman ay gumawa agad ng report at ipinadala iyon sa headquarters. Kinagabihan, pinuntahan ni Sam si William sa isang party para pilitin itong maglabas ng alert tungkol sa virus pero tumanggi si William dahil naniniwala siyang hindi ito kakalat dahil masyadong mabilis nitong pinapatay ang mga infected. Samantala, sa labas ng village, aksidenteng nahulog sa trap ng isang hunter ang isang unggoy. Kalaunan ay ikinulong ito sa cage at isinakay sa barko habang pinapakain pa ito ng hunter gamit ang sarili niyang pagkain. Kinabukasan, pumunta si Sam para sunduin ang kanyang mga aso pero galit si Robbie dahil sobrang late siyang dumating kumpara sa ipinangako niya. Dahil ayaw naman ni Robbie na pabayaan ang mga aso, napilitan siyang ipagpaliban ang sarili niyang trip. Nauwi sa pagtatalo ang usapan nila tungkol sa mga alaga hanggang sa magdesisyon si Sam na hayaan na lang kay Robbie ang mga aso dahil pareho naman nilang inalagaan ang mga iyon noon. Pagkatapos nito, pumunta sina Sam at Casey sa Military Research Institute at dumiretso sa top-level laboratory.
Habang nagpapalit sila ng suit, pinagalitan ni Casey si Sam dahil hindi nito chinek ng maayos ang hazmat suit at itinuro pa ang maliit na punit sa mangas bago iyon takpan ng tape. Nauna nang nasa laboratory si Salt at nasimulan na nito ang karamihan sa mga tests gamit ang mga sample ng virus. Habang nagtatrabaho sila, nagbiro si Casey tungkol sa virus na tinawag nilang Motaba at bigla niyang inihagis ang isang test tube kay Sam na agad namang nataranta sa pagsalo. Pero wala palang laman ng tube at pinaalalahanan lang siya ni Casey na maging maingat sa paghawak ng laboratory equipment. Nang lumabas ang resulta ng tests, natulala silang lahat dahil sobrang bilis dumami ng virus at sa loob lang ng 5 hours ay pinatay nito ang lahat ng cells sa sample. Maya-maya ay dumating si William at nagbigay ng sample ng virus na nakita nila noong 1967 para ikumpara sa Motaba. Kalaunan, nakipagkita si William kay Donald para tingnan ang resulta ng comparison tests at doon nila nakumpirma na ang Motaba virus ay pareho mismo ng virus na nakita nila sa Africa noong 1967, ibig sabihin ay nakaligtas ito sa pambobomba noon. Inutusan ni Donald si William na itago ang virus at alisin si Sam sa kaso dahil kailangang manatiling sikreto ang lahat. Kinabukasan, galit na pumunta si Sam sa opisina ni William matapos malaman na inililipat siya sa ibang case sa Mexico. Iginiit ni William na contained naman na ang Motaba virus kaya nagtalo silang dalawa pero hindi pa rin nabago ang utos. Palihim namang tinawagan ni Sam si Robbie at pinakiusapan itong humiling ng virus alert mula sa CDC pero sinabi ni Robbie na hindi siya pwedeng gumawa ng ganoong request base lang sa kutob ni Sam. Matapos ang matinding pagtatalo, binabaan siya ni Robbie ng tawag pero kalaunan ay sinabi pa rin ito sa kanyang superior ang tungkol sa virus, ngunit naniwala rin ang superior niya na kontrolado naman na ang sitwasyon. Sa isang biotest animal facility sa California, nakakulong sa cage ang infected na unggoy. Pagsapit ng gabi, isang worker na si Jimbo ang palihim na nagnakaw sa unggoy gamit ang kanyang sasakyan at sinuhulan pa niya ang guard para manahimik ito. Kinaumagahan, habang nasa biyahe pa rin si Jimbo, biglang dumura sa mukha niya ang unggoy. Kalaunan ay nakarating siya sa isang pet shop sa Cedar Creek at sinubukang ibenta ang unggoy pero nang hawakan ito ng may-ari ng tindahan ay kinamot siya nito sa braso. Pati ang isang unggoy sa katabing cage ay kumuha rin ng saging ng infected na unggoy. Dahil nainis ang may-ari ng pet shop at tumangging bilhin ang hayop, napagdesisyonan ni Jimbo na pakawala na lang ito sa kagubatan. Kinagabihan, sumakay si Jimbo sa isang eroplano pero habang nasa biyahe ay nagsimula na siyang makaramdam ng matinding sakit at nawalan pa ng gana kumain. May isang batang gustong kunin ang cookie na iniwan niya pero pinigilan ito ng kanyang ina. Paglapag ng eroplano sa Boston, sinalubong siya ng kanyang girlfriend at naghalikan sila bago siya tuluyang nahilo. Samantala sa pet shop, biglang bumagsak ang may-ari ng tindahan at nabasag pa ang mga fishbowl habang natutumba siya. Agad siyang dinala sa ospital kung saan kumuha ng blood sample ang mga doktor. Ngunit sa laboratory, nabasag ang test tube at tumalsik ang dugo diretso sa mukha ng scientist. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Robbie ng balita tungkol sa isang unknown virus sa Boston kaya agad siyang pumunta sa ospital. Sina Jimbo at ang girlfriend niya ay naka-isolate na at sinubukan silang tanungin ni Robbie pero eksaktong sandaling iyon ay namatay si Jimbo habang tuluyang nawalan ng katinoan ang kanyang girlfriend. Pagkatapos nito ay nabigyan ng permiso si Robbie na magsagawa ng autopsy at laking gulat niya nang makita na parang natunaw na ang lahat ng internal organs ni Jimbo. Nang matapos siya, agad niyang tinawagan si Sam para sabihin kung saan nagtatrabaho si Jimbo at ikwento ang resulta ng autopsy. Ibinahagi rin niya na mino-monitor na ang lahat ng workers mula sa animal facility pati ang mga hospital staff. Sa kasamaang palad, namatay rin ang girlfriend ni Jimbo na ibig sabihin ay mas bumibilis pa ang epekto ng virus. Hiniling ni Sam kay Robbie na magpadala ng mga sample para makumpirma niyang pareho ito ng virus na nakita nila noon. Samantala sa isang movie theater sa Cedar Creek, isang lalaki ang biglang inubo ng malakas at tumalsik ang laway nito sa ibang tao. Dahil sobrang sama na ng pakiramdam niya, napilitan siyang lumabas pero habang papunta sa exit ay inubo niya pa ang maraming tao bago tuluyang bumagsak. Kalaunan ay binisita siya ng kanyang girlfriend sa ospital ngunit nahawa rin ito at nagsimulang magkasakit. Hindi nagtagal ay dagsa na sa ospital ang lahat ng taong galing sa sinihan. Sa CDC offices naman, natapos ni Robbie at ng kanyang team ang pakikipag-usap sa lahat ng pasahero mula sa eroplano sa Boston at nakumpirma nilang walang nahawa roon. Natuwa sana sila pero biglang dumating ang fax mula sa Cedar Creek tungkol sa panibagong mga kaso ng virus. Nang malaman ito ni Sam,
Agad siyang pumunta kay William para humingi ng tulong pero naniniwala si William na kaya naman itong kontrolin ng CDC kaya inutusan pa rin niya si Sam na tumuloy sa Mexico. Hindi siya sinunod ni Sam at niloko pa niya ang mga piloto para mapapunta siya sa Cedar Creek. Samantala, pumasok naman si William sa isang vault para kunin ang isang misteryosong sample bago siya nakipag-usap kay Donald na nagsabing humihingi na ng federal help ang governor ng California mula mismo sa presidente dahil sa lumalalang outbreak. Ipinaliwanag ni Donald na kailangan nilang makontrol ang virus bago pa makarating sa media ang balita dahil ayaw nilang maulit ang pambobomba na ginawa noon. Kinagabihan, libu-libong military trucks at helicopters ang pumalibot sa Cedar Creek para ilagay ang buong bayan sa lockdown. Kinaumagahan, dumating si Robbie kasama ang kanyang CDC team at nadatnan nilang nakaharang ang lahat ng kalsada at tulay. Pinayagang makapasok ang CDC pero pinigilan sa labas ang mga reporters. Sa loob ng bayan, nakipagkita si Robbie sa mga awtoridad at doon niya nalaman na nauna nang dumating si Sam. Magkasama nilang chinek ang isolated room kung saan unti-unting lumalala ang kondisyon ng lahat ng pasyenteng galing sa sinihan. Maya-maya ay tinawag sila ng isang doktor dahil may bagong pasyente na may parehong sintomas kahit na aksidente lang ito sa sasakyan at hindi naman nakasalamuha ang mga infected. Dahil dito, natakot si Sam nang mapagtanto niyang airborne na ang virus. Paglabas ni Sam at Robbie sa ospital, agad silang pinalibutan ng galit at takot na mga tao na humihingi ng paliwanag kaya dali-dali silang pumunta sa CDC lab para makausap si Salt na nakapagsagawa na ng comparison test sa sample mula Africa at sa virus na nasa bayan. Nang makita nila ang maliit na pagbabago sa code ng virus, nakumpirma nilang nag-evolve ito para mas tumagal sa hangin kaya kumakalat na ito parang flu. Habang tinitingnan nila ang records ng mga infected, napansin nilang may isang namatay dahil sa lumang version ng virus habang ang isa naman ay namatay dahil sa bagong mutated strain. Ibig sabihin nito ay may isang hayop na nagdadala ng parehong klase ng virus. Nang basahin ni Robbie ang files, napansin niyang isa sa mga namatay ay ang may-ari ng pet store kaya nagdesisyon siyang puntahan iyon para kunin ang lahat ng hayop na pwede nilang i-test. Samantala, pinuntahan naman ni Sam si William na kara-rating lang sa operation at balak pa sana siyang ipaaresto dahil sa pagsuway sa utos. Ngunit nagalit si Sam at ipinaliwanag niyang nag-mutate na ang virus kaya napilitang pumayag si William na hayaan siyang tumulong sa kaso. Sa labas ng blockade, pinayagan ng reporters na sabihin sa camera na may bagong virus outbreak pero kontrolado raw ito. May ilang news teams ang nagtangkang kumuha ng footage gamit ang kanilang helicopters pero mabilis silang pinalayas ng military choppers. Sa loob naman ng bayan, nagsisimula nang magwala ang mga tao dahil gusto na nilang makaalis kaya napilitang gumamit ng puwersa ang mga sundalo para pigilan sila. Dalawang lalaki ang sumakay sa kanilang trucks kasama ang mga pamilya nila at pilit na binangga ang iba't ibang harang hanggang makatakas palabas ng bayan. Dahil dito ay hinabol sila ng military, hinaranggan sila ng isang helicopter at nagpaputok muna ng babala pero hindi pa rin tumigil ang mga lalaki at ang isa pa nga ay nagpaputok pabalik. Dahil doon ay tuloy-tuloy ng pinaulanan ng bala ng mga sundalo ang mga truck hanggang sa sumabog ang isa rito at mapatay ang lahat ng sakay. Nang makita ito ng kabilang truck, napahinto sila at agad silang inaresto ng mga sundalo. Samantala sa pet store, nakita ni Robbie ang unggoy na kumuha ng saging mula sa infected na unggoy noon. Ngunit hindi ito maaaring maging host dahil sobrang may sakit na rin ito. Dinala niya ito sa laboratory at nagsagawa si Salt ng tests na nagpakitang ang unggoy ay may original strain lang ng virus. Gusto sana ni Sam na i-test ang mga hayop mula sa pinagtatrabahuhan ni Jimbo pero sinabi ng CDC na nagawa na nila iyon at lahat ng hayop doon ay negative sa virus. Habang lumilipas ang mga oras na wala pa ring progreso, mas dumarami pa ang mga sundalo, helicopters, at military trucks na pumapasok sa bayan kaya nagsimulang magduda ang reporters sa sinasabing kontrolado na raw ang outbreak. Nagpatupad na rin ng curfew at umiikot ang mga sundalo sa kalsada para pauwiin ang lahat dahil kahit sinong mahuling nasa labas ay agad na aarestuhin. Kinahapunan, napansin ni Sam na may dalang mga bag ng gamot ang bagong dating na grupo ng sundalo at ibinibigay ito sa mga pasyente. Nang tanungin niya si William, nalaman niyang experimental anti-serum pala iyon pero tumanggi si William na sabihin kung saan nila ito nakuha. Dahil dito ay inakusahan siya ni Sam na masyado siyang maraming tinatagong sikreto ngunit naudlot ang pagtatalo nila nang mamatay ang isa sa mga unang pasyente. Pagkatapos nito ay kumuha si Sam ng isang bag ng anti-serum at ipinakiusap kay Salt na subukan iyon sa unggoy. Habang lumalala ang sitwasyon, mabilis nang kumakalat ang virus sa buong bayan.
Lahat ng nakakaramdam ng sintomas ay kailangang magsabit ng puting tela sa labas ng bahay para sunduin sila ng mga sundalo at dalhin sa ospital. Isang ina pa nga ang nagpaalam sa kanyang mga anak bago siya kunin habang pinipigilan naman ng ama ang mga bata na hawakan siya. Lumabas sa tests na halos buong bayan na ang infected kaya wala nang sapat na space sa ospital at napilitan ang military na magtayo ng mga tents para gawing quarantine area ng mga pasyente. Sa laboratory naman, mataas na ang tensyon dahil halos wala nang maayos na tulog ang lahat. Dahil sa sobrang antok, muntik nang mawalan ng malay si Casey habang nakatingin sa microscope at umalis siyang hindi napapansin na nakakabit pa rin ang air tank sa kanyang hazmat suit dahilan para mapunit ito. Agad siyang umalis nang walang imik pero napansin siya ni Robbie at sinundan. Pagdaan nila sa decontamination chamber, sinabi ni Casey na natakot lang siya at wala namang nangyari. Samantala sa White House, sinabi ni Donald sa mga opisyal na kakalat na ang virus sa buong bansa sa loob ng 48 hours kaya kailangan na raw bombahin ang bayan. Ngunit sinabi ng Chief of Staff na kailangan muna nila ng sapat na ebidensya mula sa mga eksperto na pambobomba lang ang natitirang paraan dahil kung hindi ay sisirain ng buong bansa ang kanilang karera dahil sa pagpatay ng napakaraming tao. Kinagabihan, pinagsama-sama ng mga sundalo ang lahat ng bangkay sa isang shack at sinunog ang mga ito. Samantala, ang infected na unggoy ay nakapasok sa isang bahay at nakahanap pa ng batang gustong makipaglaro rito. Sa laboratory, nagulat si Sam nang makita niyang gumagaling na ang unggoy. Ngunit hindi naman umepekto ang anti-serum sa mga tao kaya napagtanto niyang ang gamot ay para lang sa original strain ng virus at matagal nang itinatago ng army na mayroon pala silang cure para sa Motaba. Bigla namang bumagsak si Casey at nagsimulang mangisay kaya agad siyang dinala ng team sa hospital room habang pilit nila itong pinapakalma gamit ang iba't ibang paraan. Nang turukan siya ni Robbie, muli siyang nangisay at aksidenteng natusok si Robbie ng contaminated needle. Agad na tumakbo si Robbie sa kabilang kwarto at hinubad ang kanyang gloves para tingnan kung tumagos ang karayom sa kanyang balat at mabilis niyang hinugasan ang kanyang kamay. Dumating si Sam para tulungan siya pero sobrang natakot at nagalit si Robbie sa sarili dahil hindi niya napigilan si Casey ng mas maaga. Hinawakan siya ni Sam para pakalmayan at nangakong gagawa siya ng paraan para mailigtas siya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, galit na hinarap ni Sam si William at doon inamin nito na matagal na nilang alam ang tungkol sa Motaba virus pero hindi nila kailanman natagpuan ang original host ng sakit. Habang nagsasalita si William tungkol sa pagiging mabuting sundalo, biglang napagtanto ni Sam na itinago ng army ang lahat dahil gusto nilang magkaroon ng perpektong biological weapon at posibleng bombahin na rin ang buong bayan. Kalaunan ay kinumpirma ni William na aprobado na mismo ng presidente ang planong pambobomba ngayong gabi. Habang pauwi si Sam, nakatanggap siya ng tawag mula kay Salt na may bago itong impormasyon. Sa wakas ay nagsalita na raw ang guard mula sa pinagtatrabahuhan ni Jimbo at sinabi nitong may nawawalang hayop doon kahit hindi nito alam kung anong klase iyon. Nang tingnan nila ang files, nakita nilang may shipment na dumating mula Africa kaya kailangan nilang malaman kung ano talaga ang laman ng cargo na iyon. Nang malaman ni Donald na palihim na nag-iimbestiga si Sam, agad niyang inutusan ang mga tauhan na arestuhin ito. Samantala, sinabi naman ni Sam kay Robbie na kapag hindi siya nakabalik agad at wala pa itong sintomas, kailangan nitong umalis dahil bobombahin na ang bayan. Napansin ni Salt na paparating na ang mga sundalo para kay Sam kaya agad niya itong binalaan. Dahil dito, mabilis silang nagpalit ng regular uniforms at tumakas sa likod ng building. Niloko pa nila ang isang pilot sa pagsasabing hinahanap ito ng superior niya para makaalis ito sa pwesto bago sila sumakay sa helicopter at tumakas. Nang marinig ni Donald ang balitang nakatakas sila, inutusan niya ang mga sundalo na barilin agad sina Sam at Salt kapag nakita ang mga ito kahit tutol si William. Sa laboratory naman, nagsisimula ng makaramdam ng sintomas si Robbie kaya pinuntahan niya si Casey at hinawakan ang kamay nito dahil alam niyang wala na itong gaanong oras na natitira. Sa tulong ng Coast Guard, natagpuan ni Sam at Salt ang barkong nagdala sa host animal. Dahil walang lugar na mapaglapagan, pinalapit lang ni Salt ang helicopter at gumawa si Sam ng napakadelikadong talon papunta sa barko. Nang sabihin niyang army doctor siya, agad ipinakita ng crew ang bangkay ng namatay na hunter. Hinalungkat ni Sam ang mga gamit nito at doon niya nakita ang larawan ng infected na unggoy. Samantala, lumabas na sa balita ang mukha ni Sam at Salt at ipinahayag na wanted fugitives daw ang dalawa. Ngunit bigla silang sumugod sa TV studio at inagaw ang live broadcast para ipakita ang larawan ng unggoy habang nakikiusap sa buong bansa na tumawag kung may nakakita rito.
Agad namang nakilala ng isang ina ang unggoy na nakikipaglaro sa kanyang anak kaya tumawag siya sa CDC nang umalis sina Sam at Salt gamit ang helicopter. Pinaputukan sila ng mga pulis pero hindi sila nataman. Maya-maya ay nakatanggap si Sam ng tawag mula sa studio na may address kung saan matatagpuan ang unggoy kaya agad silang nagtungo roon. Ngunit na-intercept ng army ang tawag kaya mabilis ding kumilos si Donald. Samantala, inihanda naman ni William ang eroplano para sa pambobomba. Pagdating nila sa bahay, sinabi ng batang babae na nasa kagubatan ng unggoy at lumalabas lang ito kapag siya ang tumatawag. Nangako si Sam na hindi nila sasaktan ng hayop kaya pumayag ang bata na tumulong. Kumuha ito ng pagkain at tinawag ang unggoy hanggang sa tuluyan itong lumabas mula sa gubat. Gamit ang maingat na pagbaril ng tranquilizer dart, napatulog ito ni Salt. Agad namang tinawagan ni Salt si William para sabihing hawak na nila ang host kaya mabilis na ipinatigil ni William ang pambobomba. Ngunit habang papaalis ang dalawa sakay ng helicopter, bigla silang pinalibutan ng dalawang military helicopters. Sinubukan ni Sam na sabihin kay Donald na hawak na nila ang host ng virus pero wala itong pakialam at inutusan pa rin ang kanyang mga tauhan na habulin sila. Ipinakita naman ni Salt ang galing niya sa pagpipilot ng paliparin niya ang helicopter sa ilalim ng tulay. Ngunit nagawa pa ring sundan ng isang military helicopter ang galaw niya habang patuloy silang pinapaputukan. Biglang pinalipad ni Salt ng sobrang taas ang helicopter bago gumawa ng mabilis na 180 turn kaya napunta sila sa likod ng kalabang chopper. Sa matinding maniobra niya, napilit niyang magkalapit ng husto ang dalawang humahabol na helicopters at muntik pa silang magbanggaan. Habang abala ang mga ito sa pag-iwas sa aksidente, mabilis namang nakatakas sina Sam at Salt. Nagpakawala rin sila ng ilang missile sa lupa para palabas yung bumagsak ang kanilang helicopter kaya napilitang huminto ang mga sundalo para tingnan ang crash site. Makalipas ang ilang minuto, nakabalik sila sa Cedar Creek at agad nagsimulang gumawa si Salt ng cure gamit ang dugo ng unggoy. Samantala, pinuntahan naman ni Sam si Robbie na halos wala na ring oras dahil palala na ng palala ang kondisyon nito. Dahil natatakot siyang baka iyon na ang huli nilang sandali, hinubad ni Sam ang kanyang helmet at pinahawak niya kay Robbie ang kanyang mukha. Nang matapos ni Salt ang serum, agad niya itong itinurok kay Robbie. Nang dumating si Donald, muli niyang inutusan ng mga sundalo na ituloy ang pambobomba habang binabalewala ang pagtutol ni William. Maya-maya ay napansin ni Sam na nagsisimula ng bumuti ang lagay ni Robbie pero naudlot ang saya niya nang sabihin ni Salt na paparating na ang eroplano. Agad tumakbo ang dalawa pabalik sa helicopter habang ginagamit ni Sam ang radio para sabihin sa mga piloto na hawak na nila ang cure. Ngunit hindi sila sinagot ng mga piloto kaya galit silang pinagsabihan ni Sam dahil mas inuuna pa raw nila ang pagsunod sa utos kaysa paggawa ng tama. Ibinunyag rin niya na matagal nang alam ng kanilang mga superior ang tungkol sa virus. Biglang sumagot si William sa radio at kunwaring pinapagalitan si Sam habang palihim itong nagbibigay ng ideya. Sinabi niyang kapag hinaranggan nila ang eroplano, hindi makakapagbagsak ng bomba ang mga piloto. Dahil dito, mabilis na pinalipad ni Salt ang helicopter diretso sa daraanan ng eroplano habang magkasalungat na utos naman ang naririnig ng mga piloto mula kina Sam at Donald. Sa huling segundo, umiwas ang eroplano para hindi bumangga sa helicopter. Ngunit ikinagulat ni Sam nang ihulog na lang ng mga piloto ang bomba sa karagatan kaya mga isda lang ang namatay sa pagsabog. Samantala sa base, inalis ni William si Donald sa kanyang posisyon dahil sa pagtatago nito ng impormasyon mula sa presidente at agad itong ipinadakip. Sinabi pa ni Donald na pareho silang babagsak dahil sa nangyari pero tinanggap iyon ni William. Makalipas ang ilang oras, nagsimula ng bumuti ang kondisyon ng lahat sa bayan. Sa huli, muling nagkasama sina Sam at Robbie habang malusog na muli si Robbie at nagsimula silang mag-usap tungkol sa posibilidad na magkabalikan ulit. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications para sa mas marami pang videos na tulad nito.